Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay mayabang na sinabi ng binata na pumasok sa loob ng Storm Inn upang magtago sa mga humahabol sa kanya na siya ay mula sa Asherwind Inn, ngunit bigla naman siyang hinambalos ng wallis ng ating bida. Kaya naman dahil dito ay agad niyang pinahinto si Jiang Qirin sa ginagawa nito sa kanya at tinatanong na kung anong ginagawa nito, ngunit hindi naman siya sinagot ng ating bida. Bagkus ay nagpatuloy pa siya sa kanyang ginagawang pagpalo dito. Kaya naman sa nangyari ay napasalag na lang ito, sa isip niya ay hindi siya makapaniwala na siya na isang magaling sa first-rate martial arts, ngunit hindi man lamang niya magawa na manalo sa pag-atake nito gamit lamang ng isang wallis, nang bigla naman itong natigilan ng inihagis sa kanya ito ng ating bida. Sa isip nito ay hindi man lamang niya nakita ang ginawa niyang ito sa wallis. Kaya naman ay agad itong lumuhad at humingi ng tawad sa ating bida. At maging sa mga tauhan na kanyang nasaktan sa loob ng Storm Inn. Nang bigla naman siyang sinabihan ni Jiang Qirin na sinabihan na sila nito noon na huwag na silang gagawan ng kaguluhan sa kanyang Storm Inn. Ngunit sinabi nito na sa totoo lamang ay hindi siya nagmula sa Asherwind Inn, nang bigla naman na dumating si Choluo at tinatanong si Jiang Qirin kung ano ang nagaganap na malaking kaguluhan dito, nang bigla naman na nakilala ni Choluo ang binata bilang ang walang delikadesa na si Nam Gangyu, kaya naman ay agad niyang tinanong ito na kung ano ang ginagawa niya dito. Sa nangyari ay nabigla naman ang binata sa pagkakakita nito kay Choluo, nang nagsalita naman muli ito at sinabi na siya ay ang anak ng Namgang clan na nahumaling sa prostitution, at ang pangalan ng binata na ito ay si Nam Gangyu. Sabi pa nito na siya ay kilalang kilala sa lugar na ito, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung hindi pa ba niya naririnig ang patungkol sa binata, na sinang-ayunan naman nito, kaya naman ay sinabi sa kanya ni Choluo na mukhang hindi nito alam ang lahat ng mga nangyayari dito sa Golden Immortal Road. Ngunit sabi nito na kahit ganun pa man ay mayroon din siyang gagawin sa binata, dahil sa matagal na niyang iniisip na kung ano ang kanyang gagawin upang mahanap lang siya, at hindi nito naisip na siya na mismo ang magdadala ng kanyang sarili sa kanyang harapan, sa isip naman ng binata ay hindi nito inaasahan na makakatagpo niyang muli ang Clear Moon Pavilion na si Choluo sa lugar na ito. Nang bigla naman na nagpaalam si Choluo sa ating bida dahil sa may importante itong lakad kaya naman ay babalik na lamang siya, dagdag nito bago makalabas na babalik din siya kaagad kaya naman ay siya na muna ang bahala sa isang iyon. Nang bigla naman na napalingon ang ating bida kay Weian, dahil sa bigla itong nagsalita at sinabi niya na sa tingin niya na ang mga taong humahabol sa kanya kanina lamang, ay alam na niya ang dahilan kung bakit, sa sinabing ito naman ng babae ay napatanong ang ating bida na kung talaga ba na hinahabol ito. Sa isip naman ng binata ay napapasabi siya na kailangan na niyang makatakas, dahil kapag magawang makabalik ni Choluo ay wala na siyang iba pa na magagawa kung hindi ang mapaslang, kaya naman ay agad itong lumingon sa paligid upang makakita ng matatakasan. Kaya naman nang makakita ay agad na itong kumilos, sabi nito na hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na mahuli lamang ng ganito, ngunit bigla naman siyang nagulat, dahil sa biglaan na lamang siyang dinampot ng ating bida, at tinatanong kung saan naman nais nitong magtungo, at kung may nais ba itong dapat na sabihin sa kanila. Matapos ay agad naman siyang binitawan nito, kaya naman ay labis na nagtataka ang binata sa ginawang iyon ng ating bida. Kaya naman ay sinabi nito na ang kanyang mga kasama ay mga napinsala dahil sa kanya, kaya naman ay tinanong niya ito na kung may gusto ba itong sabihin sa kanila. Dahil dito ay agad naman siyang humingi ng tawad dahil sa kanyang ginawa kay Weian. At sa iba pa, at habang pinagmamasdan ito ng ating bida ay napapasabi siya na base sa kung paano ito humingi ng tawad sa kanila ay hindi ito ang tipo ng tao na masama. Matapos naman ay agad nitong sinabi sa ating bida na nagawa na niya ang nais nitong sabihin sa kanila, sa isip nito na kailangan niya na makaalis agad sa lugar na ito bago pa magawang makabalik ni Choluo. Kaya naman ay napapatanong siya na kung ano na ang kanyang gagawin. Nang bigla naman siyang sinabihan ni Jiang Qirin na huwag nitong susubukan na gumawa ng kung ano at sabihin nito ang buong detalye kung bakit ito napunta sa loob ng Storm Inn, agad naman siyang sumagot at sinabi na siya ay hinahabol dahil sa kanyang matinding pagkakautang, kaya naman ay kailangan na niyang makaalis sa kanilang inn upang tumakas.
Matapos ay tinanong naman siya ng ating bida na kung magkano ang pagkakautang niya sa mga ito. Agad naman siyang sumagot at sinabi na ang lahat ay nagkakahalaga ng 50 pirasong gold niyang. Sabi naman ng ating bida na ang 50 pirasong gold niyang ay katumbas ng 1.5 piraso ng gold bar o 2. Kaya naman dahil dito ay napaisip si Jiang Qirin sa maari nitong magawang tulong sa binata, nang bigla naman niyang tinanong ito na kung malakas ba ang kanyang pangangatawan, at kung may kakayahan ba itong magbuhat ng mga mabibigat na bagay at kung kaya din ba nitong magtrabaho ng mahusay, nang bigla naman na pinatigil siya ni Wean dahil sa labis itong nagiging mabait sa binata. Sabi pa nito na walang masama sa pagiging mabait na tao, ngunit bilang housekeeper ng inn na ito, ay hindi niya sasang-ayunan ang nais nitong mangyari. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na wala pa naman siyang inaalok dito sa binata. Ngunit galit naman na sinabi ni Wean na patungo na siya sa pag-aalok na bayaran ang lahat ng pagkakautang nito, kaya naman sa nangyari ay gulat na gulat ang lahat sa sinabing ito ng babae dahil sa labis na malaking halaga ito. Nagtataka naman sa nangyayari ang binata at tinanong si Wean na kung ano ang ibig nitong sabihin. Ngunit sumingit naman ang babae at tinanong si Jiang Qirin na kung bakit nito nais na tulungan ang kagaya niya, dahil sa hindi pa naman niya ito nakita at nakasama noon, at dagdag pa niya na isa din itong sugarol. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na ito ay dahil sa nakikita niya ang kanyang ikatlong sinumpaang kapatid sa kanilang squad sa binatang ito. Sabi pa niya na mayroon din itong mabuting puso na nakatago, kahit pa sa loob ng kanyang masungit na anyo. Kahit pa mukha itong matigas sa kanyang panlabas, ay noong humingi ito ng taos-pusong pagpapatawad matapos niyang utusan ito, ay nakikita niya sa kanya si Cheryong. Nang bigla naman na nagsalita si Wean at sinabi nito sa ating bida na hindi nito alam kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip. Ngunit hindi siya magtitiwala sa isang tao na may kung ano-anong mga kwento ang umiikot sa paligid patungkol sa kanya. At ang taong ito ay nagwaldas ng mga salapi sa mahabang panahon, pagbisita sa mga brothel at mga pavilion, at bukod sa lahat ay napasok sa pagsusugal. Sabi pa nito na halos ang ibang mga tao ay walang lakas ng loob na magsayang ng 50 pirasong gold niyang para lamang sa pagsusugal. Sa isip naman ng binata na kahit masasakit ang naririnig niya sa babae ay tama naman siya sa lahat ng ito, at sa tingin niya ay ito ang tingin sa kanya ng ibang mga tao. Dagdag pa ni Wean na kapag ang taong ito ay mayroong pera upang bumili ng pagkain, ay gagamitin ito ang lahat ng kanyang pera upang ipusta sa sugal. Kaya naman ay sinabihan nito si Jiang Qirin na huwag na siyang magsayang ng pera sa isang ito, dahil sa ang utang nito sa sugal ay sigurado siya na hindi ganun kalaki upang problemahin dahil sa ito ay ang pinakamatandang anak ng pinuno ng Namgang clan, at mayroon siyang makapangyarihan na pamilya na susuporta dito. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida, dahil kung talagang nais na bayaran ng kanyang clan ang kanyang mga pagkakautang at nagmalasakit sa kinalalagyan nitong sitwasyon, dagdag pa nito na kung ganun nga ang mangyayari ay hindi na siya hahabulin ng mga taong iyon gaya ng nangyayari ngayon. Matapos ay agad naman na nilapitan ito ng ating bida, at sinabi na dahil sa ang binatang nasa kanilang harapan, ay isang binatang itinakwil, na gaya lamang ng lahat ng nandedito sa kanyang inn. Sa isip ng ating bida na si Namgang Hyu na isang tinakwil at inabandona. Siya ay kung sino na tanging naiwan na lamang ay ang pagkakaroon ng pagre-rebelding damdamin at pag-abandona, kaya naman ay naawa siya dito. Si Wunsha naman na halos mawalan ng kanyang pangarap. Ang dalawang bata na si Achail at Apal na walang kahit na anong maiuugnay sa kanilang mga pangalan, at si Wean na halos maibenta bilang isang bayar ang babae matapos na mawala ang kanyang mga magulang at kanilang mga ari-arian. Nang bigla naman na nagsalita si Wean at sinabi na samasang-ayon ito sa sinabi ng ating bida, ngunit sinabi naman ni Jiang Qirin na tama din ito sa kanyang sinabi na hindi nito maaring bayadin ang kanyang pagkakautang, at siya dapat ang magbayad dito. Ngunit dagdag ng ating bida na bibigyan siya nito ng isang tsansa upang magawa niyang makabayad sa kanyang mga pagkakautang. Nang bigla naman na pumasok si Choluo at humingi ito ng paumanhin kay Jiang Qirin, dahil sa ang problema ay hindi ganun kasimple, kaya naman ay nagkaroon ng pag-uusap ang mga ito, at base sa pagkakaintindi ng ating bida ay hanggang ni Choluo ay ang nakatalaga sa pagsingil sa pagkakautang ni Namgang Hyu,
at ang Baekrogang na nagpautang sa kanya ng malaking halaga ay hindi na nakikita pa. Sinang-ayunan naman ito ni Cholwoo, at sinabi na ang Baekrogang ay nagawa na nilang mabura, sila na at ang kanyang gang noong nakaraang araw, kaya naman ay ang lahat ng mga sakop nito at mga ari-arian ay kinuha nila. Sabi pa nito na nasa hindi siya magandang posisyon sa nangyari, ngunit sa huli ay nauwi siya sa pagkuha sa pamamalakad sa kanilang organisasyon. Sabi pa nito na hahayaan niya lamang ang binatang ito kung sakaling hindi ganun kalaki ang halaga ng kanyang pagkakautang, ngunit ito ay nagkakahalaga ng 50 pirasong gold niyang at hindi biro ang ganun kalaking halaga. Kaya naman ay napagdesisyonan niya na hanapin ang binata upang mapag-usapan ang maari nilang gawing solusyon upang makabayad, ngunit bigla na lang itong tumakas at hindi na niya nagawa pa na mahanap. Agad naman na sumagot dito ang binata at sinabi na hindi ito tumakas ng wala lamang, dahil ang mga middle-level executive ng Cholwoo Gang ay sinabihan siya na kapag hindi ito nakabayad sa kanyang pagkakautang, ay ipagbibili siya nito. Nang bigla naman na nagalit si Cholwoo, at malakas na sinabi nito na ang kanilang tinutukoy ay ang patungkol sa underground arena. Ito ay ang lugar kung saan ay maraming mga veterano sa digmaan at mga palaboy na walang mga pamilya, ay sumasali upang kumita ng pera, kaya naman sinabihan nito ang binata na kaya ginawa ng mga iyon ang ganong mga bagay ay dahil sa ang pera na inialok dito na kikitain ay talagang malaking halaga. Kaya naman kung lalaban siya sa lugar na iyon at magawang makakuha ng magandang resulta, ay mayroon pa siyang matitira matapos na mabayadan ang lahat ng pagkakautang nito. Sa isip naman ng binata na noong umalis ito sa Namgang Clan ay halos 5 taon na din ang nakakalipas mula nang huminto siya sa paggamit ng espada, kaya naman ay kahit lumaban siya doon ay walang dahilan para sa kanya ang manalo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay bigla naman siyang tinanong ni Cholwoo na kung nais ba nitong lumabas sa underground arena. Ngunit nang sinabi ng binata na susubukan niya, ay agad naman na sinabi ng ating bida na hindi nito gagawin ang bagay na iyon, kaya naman ay galit na tinanong ni Cholwoo si Jiang Qirin na kung nais ba nitong isabotahe ang kanyang negosyo, o kung ang ibig nitong sabihin sa kanya ay siya ang lalaban imbis na ang batang ito. Bigla naman na naalala ng ating bida ang habilin sa kanya ng kanilang general, na huwag na nitong susubukan pa na magpadanak ng dugo hanggat sa makakaya niya at mamuhay na parang isang normal na tao, bukod doon ay inutusan siya nito na humanap ng mabuting babae at gumawa ng sarili nitong pamilya at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi nito kay Cholwoo na hindi nito nais na kumita ng pera sa pamamagitan ng labanan, dahil sa hindi nito nais na damanak ang dugo ng kung sino man, kaya naman ay hiniling nito na magbigay na lang siya ng iba pang solusyon. Agad naman na sumagot ito at sinabi na wala na silang iba pa na mapagpipilian bukod sa paglaban nito sa arena at kumita ng ganong kalaki na salapi. Sa isip naman ng binata ay malungkot itong napapasabi na mukhang sa pagiging patapon na lamang magtatapos ang kanyang buhay. Nang bigla naman na nagsalita si Weian at tinanong si Cholwoo na kung wala na ba talagang ibang paraan pa na maari nilang pagpilian, sabi nito na kung iaalas nila ang lugar ng pasagalan, ay ang tanging paraan lamang upang ang kung sino ay kumita ng salapi, ay sa pamamagitan ng human trafficking. Sa sinabing ito naman ng dalaga ay nabigla ang dalawa, kaya naman ay agad na tumutol si Cholwoo sa sinasabi nito dahil labis na ang bagay na iyon, ngunit sinagot naman siya ni Weian na base sa kanyang pagkakaalam ay ganito din ang gawain ng ibang mga dark society sa ibang lugar. Sabi pa nito na kailangan nilang maging malinaw at kalmado patungkol sa sitwasyon na ito upang magawa nilang makapag-isip ng maayos, kaya naman sabi nito na kung ipagbibili nila ang isang tao, ay magkano naman ang makukuha nila sa Cholwoo Gang. Agad naman na napaisip dito si Cholwoo, matapos ay sinabi nito na para sa isang matipunong lalaki at may kaalaman sa martial arts, ay magkakahalaga ito ng 100 piraso ng silver niyang, at iyon lang ang tangi nilang maibibigay. Matapos na malaman ng babae, ay masaya nitong sinabi na kung ganun ang kaso ay bibigyan siya nito ng 100 pirasong silver niyang. Sa nangyari ay takang-taka naman dito ang dalawa, kaya naman ay agad na tinanong ito ni Cholwoo na kung ano ang sinasabi nito sa kanya,
At kung ang sinasabi ba niya ay gusto nito na bigyan lamang siya para sa lalaking ito ng tanging 100 pirasong silver niyang upang bilhin ang bastardong ito na may pagkakautang na 50 pirasong gold niyang. Sabi naman ni Wei na ito ay ang pagkakautang ng binata sa Baekro Gang at hindi sa Chouwu Gang. Nang bigla naman na nagsalita si Chouwu at sinabi na kahit pa ganun ay nagawa na nilang sakupin at kuhanin ang lahat ng ari-arian at mga negosyo ng Baekro Gang at ang pera na inutang nito ay pagmamay-ari na nila ngayon. Sa isip naman ni Chouwu na nais nito mapalapit kay Jiang Qirin, kaya naman ay maari niyang magamit ang oportunidad na ito, ngunit nakakaramdam siya ng hindi maganda sa pagtanggap sa alok ng babae ng ganun lamang kadali. Ngunit sabi nito na sa tingin niya ay mamamatay din ang binatang ito kung sakaling lalaban ito sa arena, kaya naman sabi nito na mas maganda na may makuha na lang siya dito. Kaya naman sabi nito na para sa kaalaman ng babae ay mas mataas ang presyo nito kumpara sa kanyang sinabi, ngunit sumagot naman si Wei at sinabi na wala na silang maibibigay pa sa kanya bukod sa kanyang iniaalok. At bukod pa doon ay alam naman nila na ang kanyang inaalok ay mas mataas pa sa kung magkano talaga ang bentahan sa kanila. Sa nangyari ay napatawa na lang ito ng malakas dahil sa nagawa siya nitong matalo sa presyuhan, kaya naman ay masaya nitong sinabi kay Jiang Qirin na mukhang nakakuha ito ng magaling na housekeeper sa kanyang inn, kaya naman ay dapat na huwag na niyang pakawalan pa ito, ngunit sabi naman ni Chouwu na kung ano naman ang balak nitong gawin sa binatang ito. Agad naman na napalingon ang ating bida sa paligid, at nakita nito na kulang sila sa kanilang mga tauhan sa pagpapatakbo ng kanyang inn, kaya naman ay agad nitong sinagot si Chouwu at sinabi na gagawin niya itong tagasilbi sa kanyang inn. Sa sinabing ito naman ng ating bida ay gulat na gulat ang tatlo dahil sa hindi nila inaasahan na sa ganito lamang niya gagamitin ang binata. Makalipas naman ang ilang sandali matapos ng pag-uusap nila, ay sa isip ni Chouwu habang papaalis ng Storm Inn na ang kanilang binili ay ang pinakamatandang anak ng Namgang Clan, isa sa Honshu's 8 gambling gods, at sa halagang 100 pirasong silver niyang, ay nais lamang niyang gamitin ang binatang iyon bilang isang tagasilbi ng isang inn, kaya naman dahil dito ay napasabi na lang siya na nagiging interesado pa siyang kilalanin si Jiang Qirin. Sa loob naman ng Storm Inn, ay ipinakita ni Wei sa binata ang mga papeles mula sa kanyang pagkakautang, bukod pa doon ay may mga dokumento din dito na nagsasaad na pagmamayari na nila ito. Sabi naman ni Jiang Qirin na gaya nga ng kanyang sinabi kanina, ay nangangailangan sila ng isa pang tagasilbi na kayang gawin ang lahat ng trabaho sa kanyang inn, kaya naman ay tinanong siya ng ating bida na kung makakaya ba niyang gawin ang lahat ng iyon. Sumagot naman ang binata at sinabi nito na sa tingin niya ay hindi na siya ang makakapagdesisyon para dito, dahil sa pagmamayari na nila siya. Sa isip naman ni Jiang Qirin na ang buhay ng binatang ito ay parang isang kalakal na ipinagpapasapasahan, at hindi na nito pa nakikita ang kanyang buhay bilang sa kanya. Kaya naman ay sinabihan nito ang binata na hindi ito ang bagay na hindi niya magagawa ng pagdedesisyon. Matapos ay agad nitong pinunit sa harapan ng binata ang lahat ng mga papeles at mga dokumento na mayroon sila, at sinabi na ngayon ay tinatanggalan na nito siya ng kadena, at ngayon ay malaya na siyang mamuhay ulit. Sa nangyari ay nabigla naman dito si Namgang Hyu at napapatanong sa kanyang isip na kung ano naman kaya itong nangyayari dito, matapos ay bigla naman itong napayuko dahil sa naisip na nito ang nais na ipahiwatig sa kanya ng ating bida. Kaya naman ay naalala nito ang sinabi sa kanya ng legal na asawa ng kanyang ama na kung papaanong ang pinakamatandang anak ng Namgang Clan ay nakagawa ng mga ganong klase ng mga bagay. Sabi pa nito na kapag kumalat ang mga balita ay lahat sila sa Namgang Clan ay mamumuhay sa kahihiyan, dagdag pa nito na sa totoo lamang ay siya ay kahihiyan sa kanilang clan. Nang bigla naman na tinawag siya ng kanyang ama at sinabihan na magmula sa araw na ito, ay siya na ang baalang umayos ng lahat ng kanyang mga problema nang walang tulong mula sa Namgang Clan. Sabi nito na ang mga salitang iyon ng kanyang ama ay nagawang lumabas dahil sa pag-aalala nito sa kanya. At ang kanyang ama ay naghahantay lamang para sa kanya na matauhan sa kanyang mga ginagawa sa pamamagitan niya mismo. Na kahit pa siya ay matalo sa kanyang laban, ay mananatili pa din siyang maghahantay sa kanya upang makakuha ng sapat na lakas upang kumuha ng responsibilidad para sa kanilang Namgang Clan at sa kanyang kapatid na babae na si Namgang Yon,
Kaya naman sabi nito sa kanyang sarili na dadating din ang araw, ay muli siyang babalik sa Namgang clan para sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na babae. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.